Pumalag kay Vice President Sara Duterte ang anak ni Senator Amy Marcos matapos pagbanta ng bise ang senadora na huhukay ng labi ng kanilang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Git naman ang kampo ng mga Duterte, huwag gawing literal at bigyan ng mali siya ang mga pahayag ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ang mga salitang yan na binitiwan ni Vice President Sara Duterte sa press con niya noong Biyernes, posible raw maging dahilan para kasuhan ang bise. Binantaan daw noon ni VP Sara si Senator Amy Marcos na huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung hindi ititigil ng mga Marcos ang pag-atake sa kanya. Matatanda ang noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tuluyan ng mahimlay sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, pinag-aaralan nila ang legal na aspeto, lalo't hindi aniya magandang pakinggan ang ganitong mga banta mula sa bibig ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero it desecrates the memory of a person, it desecrates the peaceful state that he must be in, and there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Base sa Revised Penal Code Article 353, itinuturing na crime of libel ang pambabastos sa yumao. Pero belta ni Attorney Salvador Panelo na kaalyado ng mga Duterte, hindi dapat gawing literal ang mga pahayag ng bise. Huwag daw itong bigyan ng mali siya. Ano bang violation? Ang violation, kung ginawa mo, nakalkalin mo nang walang reason, kung walang paintulot ang hukuman, kasi kailangan, kung meron kang gagawin dyan sa remains, you have to ask permission from the authorities. Pumalag naman kay VP Sara ang anak ni Senator Amy Marcos na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc. Sa isang pahayag, nagulat daw si Governor Manotoc dahil idinawit ng bise ang kanyang ina na loyal friend at supporter daw ni VP Sara sa maraming taon. Dagdag pa ni Manotoc, nalulungkot siya na tila pinipersonal aniya ni VP Sara ang mga nangyayaring na ika nga ng marami ay politika lamang. Wala pa ring pahayag si Senator Amy tungkol dito. Hindi rin nagbigay ng komento ang palasyo. Pero para sa isang political analyst, dapat nang magsalita si Pangulong Marcos sa umano'y pambabastos ni VP Sara sa kanilang ama. Baka magmukha kang weak leader kung wala ka man lang sagot. Mas mahalaga as a son, bilang anak ng iyong ama, ay bakit kinakailangan mong sumagot? Kinakailangan mong bumanat man lang dun sa bumabanat sa alaala ng iyong ama. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And then I'll cut his head. So na-realize ko, toxic na, di ba? Ikinagulat din ng ilang senador ang mga naging birada ni VP Sara kay PBBM. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange, no, na in the first place na naisip niya yon, tapos verbalize lang niya. Para naman kay Senator Cynthia Villar, galit ang ugat ng mga patutsada ng bise. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Tingin naman ng ilang kongresista, posibleng indikasyon ito na may mas malalim pang pinagdaraanan si VP Sara. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency. Yung how you manage yung hate sa iyong katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? Sa gitna nito, kumakalat ngayon online ang mga video ni VP Sara na sumasayaw. Naka-all black, naka-makeup at nakakoronang butterfly pa ang pangalawang pangulo kasama ang iba pang babae.
Nitong weekend naman, spotted si VP Sara sa Baclaran sa Parañaque. Bumili siya ng mga street food habang bantay sarado ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.